Mga kababayan, mula sa Maynila hanggang sa malalayong lupain, ito ang inyong LAN ng hashtag #WalkWithLAN dito sa YouTube. Okay? Tawagin nyo na lang akong Walk Master para dito sa channel na ito. Kasi tulad ng walk sa kusina, pinapainit natin ang usapan dito nang hindi nasusunog ang katotohanan. Ngayon, sa gitna ng mga bagyo ng politika, pag-usapan natin si Senador, nabubulol ako, no? Ronald Bato de la Rosa. Ang lalaking palaban, hindi pa huhuli sa ICC. Bakit? Dahil siya ang tunay na bato ng bayan. Hindi yung madudurog sa pressure. Una, shout out sa mga taga-Pilipinas, lalo na sa Davao, kung saan si Bato ay at home. Ngayon, ayon sa DILG, kayo ang backbone natin. At sa mga OFWs at kabataan sa United States, Canada, Australia, United Kingdom, Hong Kong, United Arab Emirates, Denmark, Japan at Italy. Salamat sa pagtsatsaga nyo sa trabaho abroad. Habang kami rito ay lumalaban para sa inyo. Subscribe na kayo. I-like at i-share para maabot natin ang milyon. Kung hindi pa kayo member, join na sa YouTube membership para sa exclusive content tulad ng behind the scenes na Bubwit Reports. Okay mga kawok ha, simulan natin sa facts. Si Ronald Bato de la Rosa ipinanganak noong 1962 sa Santa Cruz, Davao del Sur. Graduate ng PMA class 1986. May master's sa public administration. Nagsimula sa PNP bilang constable sa Davao. Naging chief ng Davao City Police noong 2012 to 2013. Doon niya pinatunayang palaban, Oplan Tokhang, Oplan Pakgang, laban sa drugs at carnapping. Bilang PNP chief mula 2016 to 2018 sa ilalim ni Duterte, pinangunahan niya ang war on drugs na nagligtas ng libu-libong kabataan mula sa shabu. Ayon sa PNP reports, libu-libong drug personalities ang na-neutralize at bumaba ang crime rate ng 20 to 30% sa ilang lugar. O yung mga kritiko ha, parang mga bubwit sa dahig, naghahanap ng butas sa bato. Sabi nila, crimes against humanity. Ano ba yan? Humanity na ba ang drug lords na sumisira sa pamilya? Si Bato ha, parang yung bato sa David at Goliath. Maliit pero tinamaan ang higante ng korupsyon. Para sa mga kabataan, isipin ninyo, walang drugs, mas maraming pagkakataon para sa inyo. OFWs ha, kayo na nagpapadala ng pera, alam nyo kung gaano kahirap kapag may addict sa pamilya. Kung agree kayo, ha, hit that subscribe button. Magiging 100,000 subscribers tayo soon. At shoutout sa mga bagong members mula United Arab Emirates at Hong Kong. Ngayon, pag-aralan natin ng malalim. Noong 2019, umalis ang Pilipinas sa ICC, Rome Statute. Facts mula sa DOJ at DILG as of January 2026. Walang confirmed arrest warrant laban kay Bato. Sabi ni Secretary John Vic Remulla, allegation lang. Si Bato nasa Davao, absent sa Senate since November 2025. Pero hindi raw nagtatago. Sabi niya, hindi ako magpapahuli. Palaban. Bakit ba tayo papayag sa diktahan? Sa diktahan tayo ng foreign court. Sovereignty natin yan. Yung ICC o International Criminal Court, parang ex na bitter. Umalis na tayo. Bakit pa tayo hinahabol? Warrant of affection. Bayan? Ang drug war, bagamat may casualties, ay kinakailangan laban sa 4 na milyong drug users noong 2016. Yan ay PDEA data. Si Bato, bilang dating PNP chief, ay sumunod lang sa utos. Hindi siya ang nag-utos ng extrajudicial killings. Yung mga blind items mula sa aking bubwit. May mga politiko raw sa oposisyon na nagpapakalat ng fake news tungkol sa warrant para siraan si Bato.
Sino kaya malapit sa thrill ng Trillanes? Mga bata, ito ay lesson sa history. Ang Pilipinas hindi colony. OFW sa US at Canada, alam nyo ang value ng independence. Si Bato hindi pahuhuli kasi siya ang huli sa droga. Subscribe na para sa part 2 updates. Siya ang bayani bilang senador, nagsampa ng bills tulad ng death penalty for drug traffickers, mandatory ROTC para sa kabataan, at anti-communist task force. Re-elected noong 2025 with 20 million votes, proof na mahal siya ng bayan. Yung mga kritiko sa ICC parang mga bubwit na naghahanap ng cheese sa wrong fridge. Ang cheese ay nasa sovereign courts natin. Pag-usapan natin ang drug war impacts. Bumaba ang addiction rates sa 1.67 million users by 2022. Para sa mga OFWs, mas ligtas ang pamilya nyo rito. Youth, isipin ninyo, walang bato, mas maraming zombies sa streets. Shoutout sa Australia at UK viewers. Kayo na nasa first world, alam nyo ang drug problems doon. Ito ay tungkol sa justice versus interventionism. Si Bato parang action star, die hard laban sa ICC. Like if you support Bato, subscribe for more social commentaries. Shout out sa Pilipinas, laban tayo. US at Canada, thanks for remittances. Australia, UK, keep watching. Hong Kong, UAE, stay strong OFWs. Denmark, Japan, Italy, salamat sa global support. Para sa mga kabataan, ito ay call to patriotism. Ano sa tingin ninyo? Dapat ba sumuko si Bato? Comment down below. Bubwit reports tayo. May source raw sa DOJ na walang warrant talaga. Allegation lang para sa politics. Si Bato palaban dahil tama siya. Hindi pauhuli sa ICC na walang jurisdiction. Facts prevail. Yung ICC parang teleserye, villain, kontrabida, pero si Bato ang hero sa ending. Subscribe na. Join membership para sa hashtag laban para sa katotohanan. Para sa mga OFWs at kabataan, ito ang boses ninyo. Salamat mga kawok. Sa next video natin, more on sovereignty. God bless. At mabuhay po ang Pilipinas.